Ang February 14 ay isang piyestang pagano, mga kapatid. No? Ito ay fertility rite na ginagawa ng mga Romano noong araw. No? So, wala pong sinasabi ang Biblia na ipagdiwang ito. No? Kaya kung kayo po ay lalabas o makikiisa po, mas maganda kahit hindi naman bukas, di ba? Kasi commercialized naman talaga ang mga tradisyon na ito, no? Parang wala rin po pinagkaiba sa Pasko. Kasi ang Pasko po, ang totoo ay, hindi naman talaga December 25 pinanganak ang Panginoong Jesucristo. Pinanganak siya sa panahon ng tag-init, no? Kaya tradisyon lang po ito ng simbahan, pero wala po sa Biblia, no? Kaya po, tayo po ay natutuwa dahil alam natin, kapag ang Biblia po ang pinag-uusapan, magliliwanag yung ating pananaw, no? Kung ano yung katotohanan. So mga kapatid, kapag ang pinag-uusapan po ay ang puso, alam niyo po ang Biblia po ay may mga negative siyang sinasabi sa puso ng tao. No? Kasi ang puso sa tingin ng iba ay neutral. No? Baka ang tingin ng mga tao, ang puso, Pastor, pwedeng gumawa ng masama, pwede rin maging mabuti. Neutral lang. Well mga kapatid, hayaan natin ang Biblia po ang sumagot. No? Kung ano po ba ang estado ng puso ng tao kung hindi ito gagamutin ng Diyos. Sabi po sa aklat ni Jeremiah, pakinggan niyo po ito, no? Jeremiah chapter 17. Babasahin ko po sa inyo to, no? Jeremiah 17, at ito po yung ating mababasa. Mga kapatid, pakinggan niyo to, no? Sa verse 9, ang sabi, ang puso ay mandaraya ng higit kaysa lahat ng bagay. Totoong masama, sinong nakakaalam? Akong Panginoon, sumisiyasat ng pag-iisip, aking tinatarot ang mga puso ng tao upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kanya-kanyang lakad, ayon sa bunga ng kanyang mga gawain. So dito po, no, ang Biblia po may sinabi na kung saan ang puso pala ay mandaraya. Nakikinig mga kapatid, no? Ang puso po ay hindi siya reliable, no? Kung wala ang gabay ng Diyos. At ang sabi din ng Biblia, ang puso, ang sabi po ay totoong masama. Sabi sa Ingles, the heart is deceitful, at ang sabi, desperately wicked. Ibig sabihin po, ang puso pala, kung wala ang pagbabalanse ng Diyos, no? Ito pala ay masama. Hindi pala mabuti ang lumalabas sa puso natin, ano? Kaya yung iba, ang puso ay ginagawang simbolo ng kabutihan. No, pero sa Bible, ang puso ay wicked. Ang puso ay deceitful. Ibig sabihin po, mandaraya at masama. So siguro may mag-iisip sa atin, kailan pastor nagdaya ako? Well mga kapatid, ang makakasagot niyan ay tayo. No? Sagutin natin. Totoo bang ang puso ay mandaraya? Tayo nakakaalam. Tama ko ba? Sinong mas totoo ang sinasabi? Tayo o ang Diyos? Siguro mga kapatid, no? Hindi na dapat pagtalunan pa natin na kung ang puso ay masama, alam natin yun, no? Kasi may mga bagay sa puso natin na wala tayong kontrol. Tama ko ba? Sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang sinabi sa Marcos, basahin natin yung Marcos, no? Ito po, meron kayong mapapansin, no? Sa Marcos 7. Basahin ko sa inyo to. Marcos 7, basahin natin yung verse 21. Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip. Tama po ba ito? Saan po ba nanggagaling yung masamang pag-iisip ng tao? Sa puso. Lumalabas sa puso ang ano po? Pakikiapid, mga pagnanakaw, mga pagpatay, mga pangangalunya. Kung titingnan niyo po, iniisa-isa ng Panginoon yung mga kasamaang ginagawa ng tao. No? Yung pagnanakaw. Bakit ba ang tao nagnanakaw? Dahil may puso siya na masama, no? Bakit ba tayo gumagawa ng masama sa kapwa? Kasi kapag ang puso natin hindi natin na-control, gagawa ang tao ng masama. Kaya mga kapatid, ang Biblia po ay nagsasabi na ang puso, hindi talaga siya mabuti. Mayroon talaga siyang problema. Kaya eto mga kapatid ang dahilan kung bakit dapat ang Panginoon ay may gawin, no? Kaya ang tanong, nag-aalala ba tayo na ang puso natin ay masama o hindi? So mga kapatid, ito po ay warning ng Diyos sa tao. Alam niyo po ba sa Biblia kung bakit
ginunaw ng Diyos ang unang sanlibutan noong panahon ni Noah. Ang sabi ng Biblia, pinatay ng Diyos ang lahat ng laman noong panahon ni Noah. At ano ang nakita ng Diyos noong panahon ni Noah? Alam niyo po kung ano? Nakita niya, ang puso ng tao ay puro masama na lang ang iniisip. Mababasa natin yan sa Genesis chapter 6. Kaya mga kapatid, no? Ang nakita na lang ng Diyos na matuwid noong panahon na yun ay sila Noah, siya na lang ang matuwid na tao noong panahon na yun. Mababasa natin sa Biblia. Kaya ano ang sabi ng Diyos? Noah, gumawa ka ng arka, ito ang sukat, ipasok mo yung mga paris-paris na hayop, dahil ang mundong ito ay corrupted na. So mga kapatid, kung paanong panahon ni Noah, may dumating na judgment ang Diyos. No? Alam niyo po, darating din ang judgment sa mundong ito. Darating din yung paghatol ng Diyos. At mga kapatid, kung tatanungin niyo ako, Pastor, kailan yon? Sasabihin ko po sa inyo, malapit na. Kasi mga kapatid, ang mga atomic scientists, naglagay sila ng doomsday clock mula 1947. At ito'y simbolo na ang tingin ng mga scientists na ang ating mundo ay hindi na malayo sa pagkabunaw. Pastor, bakit? Kasi mismo ang tao ang gagawa ng pagkabunaw. Tayo mismo, mga kapatid, no? Ang paghuhukom na gagawin ng Diyos ay mismong tao din ang magse-self-destruct. Kaya po, mga kapatid, ang tanong, ano ang paraan ng Diyos? No? Para tayo po ay makaiwas dito no, sa doomsday. Sabi ng mga scientists, no? 38 seconds na lang. Napanood niyo ba sa Channel 7? Napanood po ba natin sa social media na ang ating mundo ay papunta doon sa sinasabing perdition, no? Kasi po, bakit? Kasi alam niyo po, pag nagkaroon ng gulo sa mundo, ang mangyayari po ganito. Ang mga bansa, pag nagkaroon ng gera, hindi na po uso sa darating na panahon, no? Hindi na po barilan. Hindi na po mga missiles lang, no? Atomic war na po, nuclear war na ang darating. Kaya mga kapatid, no, isang nuclear war lang ang lumitaw sa mundo, mabubura ang Pilipinas sa mapa. Mabubura ang Beijing, mabubura ang Tokyo, no? Kumbaga po, isang putukan na lang, patay na tayong lahat, no? Ganon katindi mga kapatid, no, ang pwedeng mangyari kapag dumating na itong doomsday na ito. So, sinabi ito ng Panginoon na mangyayari sa huling araw, no? May sinabi po siya, basahin ko yung nakasulat sa aklat ng Pedro, no? Ito po may sinabi sa Apostol Pedro tungkol sa darating na doomsday. Dahil ang puso ng tao po ay corrupted, no? Basahin ko po sa inyo yung unang Pedro, ikalawang Pedro, ikalawang Pedro, basahin ko po yung verse 10. Tingnan niyo po ito mga kapatid, no? Pakinggan niyo. Ikalawang Pedro, chapter 3, verse 10. Darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong. So dito po, no, alam ko po nung mabasa ko to sa Bible, nag-isip ako may araw ba na darating na makakarinig ang mga tao ng malakas na ugong? Mga kapatid, no, ito ay walang iba kundi ito ay doomsday, no? At ang sabi rito nakasulat, ito po nakasulat, at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. So dito po, no, pinakikita ng Biblia na pag dumating na yung doomsday, lahat ng mga bagay sa kalangitan ay matutunaw. No? So, simbolism mga kapatid na magkakaroon ba ng solar flare? Painit ang ating mundo. No? Ngayon pa lang po, natutuno na ang mga yelo sa Antarctica. So talagang ang Bible po, hindi nagsisinungaling na darating pala talaga ang doomsday. At ang sabi po nakasulat pa rito, ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Ano pong narinig niyo mga kapatid? Ano raw mangyayari sa earth? Masusunog, no? So mga kapatid, sa palagay niyo, ito ba'y symbolical o ito'y literal? Mga kapatid, no? Palagay ko dalawa, kita? No? Dalawa to, no? Kasi pag sinabing symbolic, ibig sabihin hindi siya literal, no? Pero pag sinabi nating literal, ibig sabihin po, mangyayari talaga, no? Isang practical na mangyayari na masusunog talaga ang mundo, no? At mga kapatid,
Ang Biblia po, pinagpauna na pala niya, no, na may darating palang doomsday, no? So, tanong, Pastor, ang pangit naman ng balitang yan, no? Masusunog ang mundo. Bakit kailangan niyang gawin to? Kasi po, kailangan baguhin ng Diyos ang mundo. Amen po ba, no? Kailangan niyang linisin, no? Kasi mga kapatid, alam niyo po ang gamot sa korupsyon kung ano? Makinig kayo Alam niyo po anong gamot sa korupsyon? Linisin. Di ba mga kapatid, no? Kasi ang corruption, symbolism siya ng karumhan, no? Yung greed ng tao, yung kasamaan ng tao. So kapag makalat, anong dapat gawin po? Halimbawa, sa bahay, no? Marumi. Ano bang ginagawa natin pag marumi? Naglilinis, no? Kung yung mundo marumi, nililinis ng Diyos. Ganun ang ginagawa ng Diyos, no? Kapag marumi, kailangan niyang linisin, no? Parang panahon ni Noah. Marumi ang mundo dahil sa kasamaan ng tao. So, ang ginamit ng Diyos na elemento ay tubig. Amen po ba, no? Ang tubig po, panglinis yan, no? Di ba gumagamit tayo ng tubig pag naglilinis? Ganon din yung nangyari sa unang mundo. Anong gagamitin ng Diyos sa panahon na to? Apoy. No? Alam niyo pong apoy, ito ang isa sa pinakamatinding elemento para malinis ang isang bagay. For example lang, sino pong pumupunta dito sa may kalaban ng SNR? Ito, yung bagong tayo lang na supermarket, yung Landers. Di ba bagong tayo lang yan? O ano pong nangyari? Sunog, no? So kung titingnan nyo, no? Ang Landers ngayon ay wala na. Tama ho ba, no? Totally burn out. Totally sunog. So wala kayong nakita, no? Wala ng Landers kasi sinunog eh. So mga kapatid, ganyan ang apoy, no? Pag ang apoy ay ginamit, totally linis talaga. No? Wala talagang makitira dyan, no? Pag apoy na ang ginamit. Ganon din ang mangyari sa mundong ito. Kailangang linisin ng Diyos. Mga kapatid, ang tanong, Pastor, anong dapat gawin, no? Marumi ang puso, nagmamanifest sa mundo. So anong paraan ng Diyos para tayo po'y makaiwas? Ang sabi ng Biblia, ang puso ay kailangang gamutin. Amen po ba? So, sa paanong paraan? So, basahin ko sa inyo yung Roma. No, kanina po, binasa natin yung Roma. Napakinggan niyo po. Kailangan pala ang puso handang magpalinis sa Diyos. Amen po ba? Kasi sa puso po nanggagaling ang kasalanan natin. So, kailangan linisin yan. Kailangan may gumating dyan na tubig at apoy. Di ba, no? Kaya, mga kapatid, tubig, ginamit ng Diyos na elemento para linisin ang puso. For example, ito yung nakasulat sa Ezekiel. Pakinggan nyo to, Si Propeta Ezekiel ay may sinabi, chapter 36, pakinggan nyo po ito sa verse 25. Ito ang sabi, ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo. Kayo'y magiging malinis. Sino po'y may kapangyarihang linisin ng tao? Sabi dito. Anong sabi ng Diyos? Ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo. At anong sabi ng Diyos? Kayo'y magiging malinis. So, ibig sabihin po, ayon sa binasa natin, ang Diyos ang may kapangyarihan. Siya lang po ang may authority, no? Para linisin ang puso ng tao. So sabi rito nakalagay, ito pa po ang nakasulat, sa buo ninyong karumhan, lilinisin ko kayo, sa lahat ninyong mga Diyos-Diyosan, lilinisin ko kayo. Anong pangako ng Diyos sa kanyang mga anak? Opo, lilinisin, no? So mga kapatid, tanong, handa ba tayo magpalinis sa Diyos? No? Kasi kung hindi po, kasama tayong mapapahamak. Ganun yun, ano? Ang hindi lilinisin ng Diyos, kasamang mamamatay. Tama ho ba? Di ba may nakalagay sa Biblia, ang kaluluwa na nagkakasalay mamamatay. Nakalagay yan sa Ezekiel din, no? Kaya, sinabi din ng Diyos ang antidote. At ang sabi ng verse 25, ito, sa verse 26, bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso. Ano daw sabi ng Diyos? Anong ibibigay niya? Bagong puso. Yung puso ba na existing sa atin ngayon, bago o luma? Luma. Luma to kasi, Pastor, lumalabas pa rin dito yung ano ko eh. Minsan, sakim ako. Minsan, nagtatanim ako ng puot. Minsan, gumagawa ako ng hindi tama dahil sa puso na to, no? Pero may sinabi ang Diyos eh. Ang sabi niya, bibigyan ko kayo ng bagong puso. Kailangan ba natin ng bagong puso? Mga kapatid, kailangan, no? Kasi ang puso natin, kailangan talagang mabago. At ang sabi,
lalagyan ko ang inyong kalooban ng bagong espiritu. Amen po ba? Bagong diwa. Alam niyo po, no, yung pag sinabing bago, ano pong ibig sabihin ng salitang bago, mga kapatid? Pag sinabing bago, ibig sabihin po, ano to, no? Hindi ito renovation lang. No, baka ang tingin natin ay yung dati nating bahay na bulok, i-renovate lang para magmukhang bago. Hindi po renovation to, no? Bago talaga, no? Ang ibibigay ng Diyos sa atin, hindi po ni-renovate, bago talaga. Naniniwala po ba tayo? Bago, mga kapatid, kasi yung luma na yun eh. Parang sasakyan. Pag talagang lumang-lumang na bulok na talaga, hindi nare-renovate yan, no? Bago na. Kaya sa Bible po may sinasabi, bagong langit. Hindi na yung dating langit yan. Bagong lupa, hindi na rin yung dati. No? Pastor, di ba ang mundo i-renovate din? Tama naman, no? Pero sabi nga ng Bible sa atin, yung renovation na sinasabi, hindi yung dati na inayos lang, no? Babaguhin niya talaga ito, no? Kumbaga po, magiging bago. Kasi sa Diyos, walang imposible, no? Bago ang lahat ng bagay sa Kanya. Kaya sabi rito, bibigyan ko kayo ng bagong puso, lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa, at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan. At ano pong sabi? Bibigyan ko kayo ng, anong sabi po? Pusong laman. Ibig sabihin po, isang puso, mga kapatid, na hindi siya matigas. No? Isang puso na hindi na mapagtanim. Isang puso na makadiyos. Isang puso na supernatural. Isang puso na kung saan diyan nakatira ang Diyos. Puso na kung saan gagawin ng templo yung pusong yan. Kaya mga kapatid, no, ang Diyos, hindi siya tumitira sa mga kapilya na gawa ng kamay. Ulitin natin, ano? Yung mga katedral na naglalakihan, maaalis din yan. Yung mga simbahang itinayo natin, mawawala po yan. Titira ang Diyos, hindi sa mga gusaling gawa natin. Kanino po siya titira? Kanino siya mananahan? Sa puso ng mga anak ng Diyos. Sa atin po, no? Kaya mga kapatid, ang sabi ng Biblia sa atin, ilalagay ko ang aking espiritu sa loob ninyo. Palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan at inyong iingatan ang aking mga kahatulan, inyong isasagawa. Dito pa lang, magiging tapat ang mga tao. Amen po ba, no? Kaya kailangan talaga natin, ano, na iproklama yung mabuting balita, eh. Tama ho ba, no? Iproklama natin yung warning ng Diyos sa mga tao, no? Lalo na sa bansang ito, no? Lalo na rin sa iba't ibang mga bansa, no? Sabihin natin na kung wala tayong pagkilala sa Diyos ng Biblia, kasama tayong mapapahamak. So sabi rito, kayo'y magsisitahan sa lupain na ibinigay ko sa inyo. O ibig sabihin, pag bago na ang mundo, may lupa na rin tayo dito. Amen po ba? Ibig sabihin po, may bago na tayong tirahan. Hindi na tayo uupa. Tama ho ba? Hindi na rin tayo magbabayad ng amortization. Tama ho ba? Wala na rin buwis. Tama ho ba? Kasi ang mundong ito ay para sa mga anak ng Diyos. Alam niyo, ang mundo, dinisenyo para sa mga anak ng Diyos. Ulitin ko po, hindi para kay Satanas ang mundong ito. Kaya lang, ano nangyari? Inoccupy ni Satanas ang mundong ito. Kaya mga kapatid, ang mundo natin puro, ano po, nandito kasi si tanim. Ang gano'n ang dahilan, ano? Pastor, may tanong ako. Pastor, bakit ang mundo laging puro karahasan? Nandito pa si tanim eh. Nanggugulo siya eh. Pero alam nyo, sabi ng Biblia, gagapusin siya ng Diyos. At alam niyo po ang gagamitin ng Diyos para gapusin si Satanas? Isang anghel lang. One angel. Hindi kailangan ng Diyos ng thousands of angels para gapusin si Lucifer. Isang anghel lang. May bababa, sabi sa prophecy na isang anghel galing sa langit. Isang anghel lang po yun, ha? Gagapusin si Lucifer, wala siyang magagawa. Ibig sabihin, malakas na anghel to. Di ba, ang tingin ng mga tao kay Lucifer, malakas na? Pero may mas malakas sa kanya. Matindi talaga to, no? Gagapusin na naman siya at ikukulong siya sa abyss. Yung salitang abyss, mga kapatid ko, para alam natin, ibig sabihin ganito, ito yung dimensyon na kung saan parang walang katapusan yung lalim. Alam niyo ba yun? Yung parang bottomless, yun ang abyss. Itatapon si Satanas sa abyss at
habang nahuhulog si tanim, parang yung pagkahulog na walang katapusan. Alam niyo ba? Parang nahuhulog ka ng, nasaan yung bottom, nasaan yung ano nito, yung dulo. Parang wala, no, doon siya itatapon. Kaya mga kapatid, sabi ng Biblia, pag nangyari na yon, ang sabi, ang Panginoon ay maghahari sa mundo ng 1,000 taon. Magkakaroon ng world peace. Mga kapatid, ang puso sa panahon natin na yon, sakdal at mayroong free will. Malaya ang tao, no? Kasi sa panahon natin, ang tao hindi malaya, no? Tayo ay nasa manipulation ng diablo. Pero sa panahon ng milenyo, mga kapatid, no? Ang puso natin ay may freedom, malaya. Ibig sabihin po, doon matitikman ng tao yung totoong kalayaan. Masaya, masagana, wala nagdarahop. Sino po rito yung nakakaalam ng doktrina ng mga komunista? Wala na naghihirap, sabi nila. Di ba? Yan ang kanilang pang-akit sa mga estudyante sa UP. Sinasabi nila na pag kayo ay sumali sa amin, lahat ng tao pantay-pantay, walang mahirap, walang mayaman. Kaya lang, walang Diyos, walang reliyon. No, ang problema sa ideolohiya na yan. Ang sabi ng Biblia sa atin, kung ang Diyos aalisin natin sa senaryo, ang tao ay magiging corrupted. Kasi ang tanging magbibigay lang ng kabutihan sa atin ay ang Diyos, hindi sarili natin. Kaya sabi rito, tatahan kayo sa lupa na ibibigay ko sa inyong mga magulang, kayo'y magiging aking bayan at ako'y inyong magiging Diyos. Ito yung pangako ng Diyos sa atin. Mga kapatid, no, panghawakan natin. Amen po ba? So, ano bang dapat kong gawin para maging malinis ang aking puso? Mga kapatid, basahin natin ang Roma. No? Pakinggan nyo to. Nais ko po nakamuling kayo sa gabing ito, no, na kung ang puso natin ay hindi pa settled kay Jesus Christ, is settled na natin ngayon. Amen ba mga kapatid? No? Ngayon na. Huwag na natin sabihin na, babalik na naman si Pastor bukas o sa isang linggo. Ngayon na po, no, isettled na natin ang kalooban natin sa Kanya. Ito po, pakinggan nyo ang Romans 10. No? Binasa ko sa inyo to. Romans 10, at anong sabi ng verse 9? Sapagkat, anong sabi ni Pablo? Kung ipapahayag ng iyong bibig si Jesus na Panginoon. Mga kapatid, may tanong ako. Ang Panginoong Jesucristo po ba tinatanggap niyo sa inyong puso na inyong tagapagligtas? Mga kapatid, mahalaga yan. Ang sabi dito, kung pinapahayag ng iyong bibig si Jesus na Panginoon, sinabi na ba natin sa ating labi na, Panginoong Jesus, ikaw ang aking Panginoon? No? Sabihin natin yan, ano? Panginoong Jesus, ikaw lang ang Panginoon ko. Hindi sarili ko, hindi ang aking mga kalayawan sa buhay, kundi ikaw lang. Ang sabi rito, kung ipapahayag ng iyong bibig, mahalaga ba? Gusto ba ng Panginoon marinig sa atin yung confession? Gusto niya yun, no? Mga kapatid, kailangan kung gagawin natin to, hindi by ritual, no? At alam niyo po, hindi rin tayo mababago kung pasusunodin ko lang kayo. Gawin niyo yan sa puso niyo, no? Pagbalik niyo sa bahay, mamaya, Panginoon, ang puso ko ay kailangang mabago. Kinoconfess ng aking bibig, ikaw lang ang aking Panginoon. Mga kapatid, kung gagawin natin yan, I tell you, everything will be changed. Ang sabi rito, kung ipapahayag ng iyong puso, sabi rito, at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang magmuli ng Diyos sa mga patay, ano pong kasunod ng, ano yung sabi ng salita? Ano yung kasunod ng salita? Kung ikaw ay sasampalataya ng buong puso na si Jesus ay binuhay na magmuli mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas. Amen ba? So mga kapatid, ano ang kaligtasan? Hindi mo kailangan ng ritual. Tama ko ba? Hindi mo kailangan ng gawa mo. No? Hindi na yon. Hindi kailangan ng pagsisikap mo. Ang gusto ng Diyos, simple lang, surrender your heart to Him. Amen ba? Isuko mo ang puso mo sa Kanya. Napakadali, no? Di ba, no? Walang pahirap, no? Hindi mo kailangang lumuhod mula doon sa harap ng isang simbahan papunta sa altar. Hindi mo kailangang saktan ang iyong sarili. Tama ko ba? Hindi mo rin kailangang lumuha. Kung gusto mong lumuha, okay lang, no? Buong puso yan, eh. Kailangan minsan lumuluha rin tayo. Pero ang sabi ng Biblia, kung sasampalataya ka ng iyong buong puso, alam niyo po ano ang puso mahalaga sa Diyos. Amen ba? Diyan kasi siya tumitingin. Alam niyo po yung pagkatao natin nandito. Amen ba? Yung totoo nating pagkatao, hindi yung nakikita sa public, no? Yung totoong tayo, nasa loob. Kung sino tayo.
Ang Diyos nakatingin siya lagi kung sino tayo sa loob. Kaya hindi tayo pwede magtago sa Diyos eh. Hindi tayo pwede maging hipokrito, no? Sa simbahan, pwede tayo maging hipokrito, no? Mukha tayong mababait, gano'n, no? Mukha tayong banal, pero alam niyo po, no, ang Diyos, pag tumingin sa tao, hindi naman yung external eh. Laging puso yan, no? Kaya, ang Diyos, hindi natin siya pwedeng pagkatuan. Kaya sabi rito, kung ipapahayag ng iyong puso na siya'y nabuhay na magmuli, maliligtas ka. Ang ganda, no? Ang ganda. And then, anong sabi ng verse na susunod? Pakinggan niyo po. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang lahat ng sa kanya'y sumasampalataya, hindi mapapahiya. Sino na po rito napahiya? Sino na po rito napahiya? Ako, napahiya na ako maraming beses. Kayo ba napahiya na minsan sa buhay, no? Di ba, may panahon na embarrassing, no? Pero alam niyo po yung isang bagay na hindi ka mapapahiya kung ano? Paglapit sa Diyos. Hindi ka mapapahiya. Kasi mga kapatid, kapag ang isang tao po ay lumapit sa Diyos ng buong puso, hindi ka niya itataboy. Amen ba? Pastor, hindi ako makalapit sa Diyos kasi tingin ko talaga undeserving ako. Lumapit ka. Kasi walang kasalanan na hindi kayang gamutin ng Diyos. Mga kapatid, naniniwala kayo? Walang kasalanan na hindi na kayang gamutin. No? Lahat ng ating kasalanan, kaya niyang gamutin yan, gaano man katindihan. Alam niyo, no? Kaya sa preso, minsan, hindi lang minsan, nakapagsalita na ako sa provincial jail ng Bulacan, sa maximum security tita. Ang mga kaso nila, murder, mga talagang naghihintay sila ng sentence. Pero bukas na bukas sila sa Word of God. Ang sinasabi ko sa mga preso noon, nung nangangaral ako sa provincial jail ng Bulacan sa Malolos, sabi ko sa kanila, walang kasalanan na hindi kayang gamutin ng Diyos. Sabi ng isang preso, Pastor, pag nakalaya ako, sabi niya, mag-a-active ako sa gawain ng Panginoon. Sabi nung, anong kaso mo? Murder, Pastor. Nakapatay ka, ilang tao? 2 mag-ama. Ganon? Hindi, ano? Pero sabi niya, pero dito ako sa bilangguan, nakakilala sa Panginoon. Sabi ko, blessed are you, brother, kasi tinanggap mo ang Panginoon nung nakakulong ka na. Alam niyo po, no? Alam niyo po, ang kasalanan, hindi lang yung mga nakakulong. Tayo din nandito, no? Marami rin tayong ginagawang mali sa Diyos. Kaya, sabi ng Biblia sa atin, ang puso natin, kayang baguhin ng Diyos yan. Kaya niyang palitan ng bago yan. Sumampalataya tayo sa kanyang anak na si Jesus, babaguhin na tayo. Anong sabi ng Biblia? Ang lumapit sa kanya, hindi mapapahiya. Mga kapatid, sinong gusto mong pabautismo sa pangalan ni Jesus? Baka may hindi pa nababautismohan. Schedule na natin yan. No? Mahalaga na tayo po ipabaptize in Jesus' name, no? So mga kapatid, no, I challenge you po alam niyo po ang baptism ay hindi yan coercion. Hindi yan pinipersa ng isang preacher. Yan po ay desisyon ng isang tao. So kung may iba sa atin na kailangan magpabaptize, Pastor, hindi pa pala ako nababaptize, no? Matagal na rin akong nakikinig sa Bible pero parang hindi ko pa natatry. Well, mga kapatid, huwag mong itry, decide, no? Kasi may utos ang Panginoon na ang sino mang sasampalataya sa Kanya, ipabautismo sa Kanyang pangalan. So, ang baptism po ay mahalaga sa atin, no? Pastor, ang binabaptize po mga bata, hindi po matatanda. Yung mga bata, hinahandog sa Diyos. Ang tawag dyan, dedication, no? Pero wala sa Bible na ang bata ay binabautismohan. Wala tayong makikita. Hinahandog sa Diyos. Sino binabautismohan, Pastor? Matatanda. Yung may kakayahan ng mag-isip. Bakit kailangan bautismohan? Kasi utos eh. May utos ang Panginoon na lahat ng sasampalataya sa pangalan ko, bautismohan niyo sila. Kaya lang may mga bansa pala sa Africa na hindi uso yung baptism, no? May mga ganon, no? Ewan ko kung open na sila, no? May mga bansa sa ibang bansa na sa kultura nila pag baptism parang takot sila, parang hindi nila gusto, no? Pero nung marinig na nila sa mga Christians itong baptism, interesting na. May mga ganong culture. So mga kapatid, sa gabi nito, no? Nais ko po na i-challenge kayo, no? Na, kasi malapit na ang Holy Week. Alam niyo ba? Ilang ano lang ba? Di ba, no? O ilang ano na lang, ilang linggo na lang to. No? So, mga kapatid, one time, no? Sasabihin ko po sa inyo yung teachings ng baptism. Sa
ibang araw. So manalangin tayo sandali, mga kapatid. Let us pray. Ama, ang mga kapatid po ay pagpalain nyo. Salamat, nandito ang mga kapatid na bukas ang puso sa inyong mga salita. Pagpalain nyo po ang mga kapatid namin na naglaan ng panahon. Kaya nandito sila, pagpapala at biyaya, ibuhos nyo po sa kanila. Ano man ang kanilang pangangailangan, ipagkaloob nyo. Salamat naman. Nandito sila Enrico, nandito sila Olive, nandito sila Tita Sol, naglaan ng panahon. Kay Ate Mani, Ama, thankful kami na nandito ang mga kapatid. Sila Tita Zen, sila Tito, Father God, na kung saan bukas ang tahanang ito para sa inyong salita. Sila ang Tita Virgie, Father God, na kasangkapan nyo. Continue to bless her, Father God. Marami pang souls ang na-impluensya ni Tita. Ganon din si Tito, Father, Tito Edgar, na lagi naming tiga-suporta po sa gawain ito. Ama, sa lahat ng mga kapatid na wala po dito, nasa ibang bansa, busy po, Ama, ingatan nyo sila at nawa po makasama pa rin namin sila kahit malayo ang iba. Ama, thankful kami ngayong February 13 na we are blessed. Walang unlucky number sa inyo. Lahat ng panahon, blessed kami dahil kayo ang aming Diyos. Diyos na banal, Diyos na mabuti. Purihin ang inyong pangalan naman, pagpalain nyo kami sa gabing ito. Sa pangalan ni Jesus, lahat po tayo magsabi ng Amen. Praise God. Mga kapatid, sa pagkakaloob natin sa Panginoon, ulitin natin ang seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Sa atin pong offering, seek Ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise God. Tumayo tayo, mga kapatid. Talaga natin ang ating mga buhay sa ating dakilang Ama. Ama, nandito ang mga kapatid na ginamit niyo po para patuloy pong suportahan ang inyong gawain. Patuloy niyo pong bigyan ng biyaya ang mga kapatid, Ama, upang patuloy po kami makapagkaloob sa mga pagpapala po na tinatanggap namin mula sa inyo. Tunay na may bahagi kayo sa anumang biyaya na tinatanggap namin. Kaya ito po ay para sa inyo at ito'y gamitin nyo, Ama, para marami pa pong tao ang makarinig ng mabuting balita. Ama, panalangin namin ang mga kapatid. Dinidedicate namin ang buhay nila sa inyo. Nawa, Ama, may mga kapatid pa kami na kailangan ipabaptize sila in the name of the Lord Jesus Christ. Pagpalain nyo sila. At nawa po, may mga kapatid kami sa taong ito na tatawagin nyo po sa biyaya at ang inyong banal na espiritu isa sa kanila at sila'y magiging daluyan ng inyong pagpapala. Sa gabing ito, pagpalain nyo kami, Ama, at ang biyaya nyo po ay isa sa amin. Pagpalain nyo ang lahat ng kapatid namin na may mga panalangin ngayong gabi, anuman po ang kanilang panalangin sa puso nila, nababatid nyo po ito, ibigay nyo po ang kasagutan. Salamat, Ama, sa inyong pagpapala. Ang mga kapatid po, ang kanilang sangbahayan, pagpalain nyo, ang kanilang mga anak, sino man po ang kanilang pinagpipray, dumating nawa ang kasagutan dito. At Ama, sa weekend na ito, ang inyong kapayapaan at kasaganaan, ay tanggapin namin. Sa ating Diyos na nagmamahal sa atin, na tayo po ay tinawag, hindi sa pamamagitan ng relihiyon, tinawag tayo sa pamamagitan ng biyaya niya, sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig, sa pamamagitan ng relasyon. Sumaatin ang kanyang habag. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, Amen
Amen at Amen. 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 Praise God mga kapatid, magkamayan po tayo. God bless po sa lahat. God bless. God bless. God bless mga kapatid. God bless. Bro. God bless. God bless, tita. God bless. God bless. God bless. Ayun, may umabol si ano ah. Pastor, God bless. Sa God bless po. Si ano pala yan? Dito. Kain muna kayo. Ay, hindi pala ito napatay pa? Kain, kain.